How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. This was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. And how precious did that grace appear the hour I first believed. And I believe, and I believe, oh. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. And we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Ang kaginhawahan ng kapatawaran, isang pagninilay po sa Aklat ng Awit, Kabanata 32, mga talatang 1 hanggang 7. So mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, ating pong pagninilayan ang isang malalim na kagalakan at kapayapaan po na hatid ng kapatawaran. Sa awit po na aking binanggit, awit 32, 1-7, makikita po natin ang personal na karanasan po ni David sa pagpapatawad sa kanya ng Diyos. Isang karanasan po na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa ating lahat. Basahin po natin ang talatang ito sa Pilipino. At ganito po ang sinasabi: pagpapahayag ng kasalanan at kapatawaran. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi
pinaparatangan sa harap ni Yahweh. Hindi siya nanglinglang. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin sa oras ng kagipitan. Ikaw ang tawagin at sa bugso ng bahay di sila aabutin. Ikaw ang aking lugar na kublihan. Iniligtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo'y pagliligtas. Naway ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat sa pagbasa ko po ng ating salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Walang hanggang Diyos na aming Ama, buong pagpapakumbaba po na kami ngayon ay lumalapit sa iyong malwalhating presensya upang purihin ang banal mong pangalan. Hiling po namin na ang inyong gabay at karunungan sa kabuuan po ng aming prayer covenant na ito ay pagpalain mo na ang bawat isa po sa amin sa gawain ito ay maging daan upang magkaroon kami ng kaalaman at lumago po na mapaglingkuran at makasunod kami kung ano ang nais mo sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito'y dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa mga magulang ko't kapatid, ang talata pong ito ay naglalarawan ng isang taong nabubuhay sa ilalim ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Si David po na isang hari ay hindi nakaligtas sa paggawa po ng mali. Ang pagtatago ng kasalanan ay nagdulot po sa kanya ng matinding paghihirap. Isang paghihirap na pisikal, ganun din po sa emosyonal. Ang kanyang katawan ay nalalanta. Ang kanyang espiritu ay nababagabag. Ang pagdadala po ng pasanin ng kasalanan ay tulad ng pagdadala ng mabigat na bato sa ating pong mga balikat. Nakakapagod po yan at nakapagpapababa ng ating lakas at nakahadlang po sa ating paglago. Ngunit may pag-asa po tayo, tulad nga po ng aking binasa sa awit 32. Dito po nagpakita sa atin ng landas ang Panginoon tungo po sa ating kalayaan. Ang pag-amin po ng ating mga kasalanan sa Diyos ang susi upang gumaan po at mapatawad tayo ng Diyos sa ating mga ginawa. Lagi po natin tandaan na ang pagtatago po ng kasalanan ay hindi ito solusyon. Sa katunayan, ito po ang nagpapalala pa sa ating kalagayan. Ang pag-amin po sa kabilang banda ay ang unang hakbang tungo sa kapatawaran po at pagaling natin. Ito po ay isang pagkilala sa ating kahinaan, isang pagpapakumbaba po sa harapan ng Diyos. We should be humble
we should be humble when we face God. Ang pag-amin po sa ating mga kasalanan ay hindi lamang po sa pagsasabi na, Lord, forgive me. Panginoon, patawarin mo ako. Hindi po. Ito po ay isang pagbabago ng puso, isang pagsisisi sa ating mga ginawa at isang pangako na hindi na po natin ito uulitin. Ito ay isang pagbabalik sa Diyos, isang pagbabalik sa kanyang mga bisig na ang laging nakabukas po sa atin. God is always with us. Hindi po lumalayo sa atin ng Diyos. Tayo po, ako, ikaw ay nakakakumit ng kasalanan. Ngunit takatandaan po natin na ang Diyos ay hindi lumalayo sa atin kung kaya't kailangan po nating humingi ng tawad sa Kanya na hindi na tayo uli makaganap ng ganong kasalanan. Ang bunga po ng pag-amin at pagsisisi ay ang kapatawaran po ng Diyos. Sa Kanya po ay walang hanggang awa ang ibinibigay niya sa atin. Siya rin po ay nagbibigay ng walang hanggang pag-ibig. At siya po ay handang magpatawad sa ating mga kasalanan anytime, any day po. Ang kanyang kapatawaran ay hindi lamang pagpapaalis ng parusa, kundi isa pong pagpapanumbalik ng ating relasyon sa Kanya. Ito ay hindi isang pagtanggal ng mabigat na pasanin sa ating mga balikat. Bagkus isa po itong pagpapalaya sa atin mula sa tanikala ng kasalanan. So ang kapatawaran po ay nagdudulot ng kaginhawahan, kapayapaan at kagalakan. Ito po ay isang bagong simula, isang pagkakataong magsisimulang muli, at ito po ay isang pag-asa na hindi na natin dapat sayangin. Ang pagiging mapalad na pinatawad ay hindi lamang po naging karanasan ni David, kundi isa pong posibilidad na natitiyak ko na pwede rin pong mangyari sa atin. Kaya mga kapatid, mga bagulang ko't kapatid, kung kayo po ay nagdadala sa panahong ito ng isang mabigat na kasalanan, huwag po tayong mag-atubili. Lumapit tayo sa Diyos, aminin natin ang ating kasalanang ito, at tanggapin natin po ang kanyang kapatawaran. Hayaan ninyong punuin ng kanyang pag-ibig at kapayapaan ang inyong mga puso. Sa kanya po makikita, sa kanya po mararamdaman ang tunay na kaginhawahan ng kapayapaan. To God be all the glory and praise forever and ever. Amen. Tayo po ay muling manalangin. Sa aming pagunita ng iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, lumalapit po kaming muli sa iyong presensya na may pagpupuri at pagpapasalamat po sa aming mga labi. Panginoon, madalas mo kaming masumpungan sa aming kahinaan. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ito, lagi mong iniaabot ang iyong mapagpalang kamay na may nakalaang pagpapatawad at muli mo kaming itinatayo upang kami makapagpatuloy sa aming lakbayin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa iyong pagkalinga sa amin. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.